Benedetta or Benedetta ba? Malalaman natin, ko-confirm natin pagpasok dito sa Land of Dawn kasi mukhang Benedetta nga. Okay. Ang pick ni Sanford at hindi Khalid. Okay, nag-visual bug. Visual bug lang, ladies and gentlemen. We apologize for that. Then again, it's a Benedetta. Okay, so nag-cheer pa rin ng mga Sanford fans. Yep. So it's a vintage Benedetta against a Yuzong in the top lane. Ayan, 1v1 agad, oh. Oo, pero sa baba din. Sa may baba din, 1v1 din, 1v1. Oo, grabe yung mga 1v1 ng alawan. Oo, kaya ito siguro yung mas expect natin na Ayun makakasama. lang, no? Pero ito muna sa baba. Okay, nadodge siya doon, ha? Pero ahabol pa rin yung Nablok. mula dito kay Sanji. Kosei surviving that one. Pero mapipilitan si Kosei mag-back dito, pare. Oh, no. Mahirap to, ha? Madidelayan siya ng minions, naku po. Oo, madidelayan siya dito kasi nga mag-iisip siya kung magbaback siya o hindi. No? Kung hindi man or mapaplatuhan din ng kaunti dito ni Benny Cutie, napakagandang simula nito para sa kanya as the Moscow. Pero i-hold nila ito at mukhang yun na ang maagang nakita rin ng RSG na kailangan nilang sagutin. Hindi biro ang isang snowball potential of a Moscow. So i-watch out natin yun dito sa labang ito. Lalo pat si Bagyong Benny ang gumagamit. At kilala natin ang si Bagyong Benny na minsan magugulat ka na lang nasaan na siya, nasa base na pala ng kalaban. Pwede mag-split. Ito yung bagyo na nagte-teleport. Ang hirap nun, pag yung bagyo nagte-teleport. Okay na yun, na mabagal ang gumalaw. Pero pag nag-teleport, bad beats yun. Oy, speaking of teleport, ha? Nag-flicker na rin dito si Light. Napalalim din ata ng Toyo. Pero si Champion, di ba sa damage niya? 4 members mula sa RSG ang re-responde. Makakaligtas naman si Light sa pagkakataon iyon. No javelin yet na ilalabas ni Benny Cutie. Meanwhile, si Demon kahit nandito kung magat! Okay, kakainin. Iuuntog dun sa may gilid at hindi na maalisin. Itong si Sanford sa may dragon para dito kay Nats. Grabe yung task force. Ito nakikita natin ang RSG na mas umiikot or pumupunta na sa kanilang XP laner which is si Nats. Pero mamaya na yun. Entry knock-up. Ngayon din yung dragon. Pero sanay din pala itong si Sanji na gumamit ng dragon. And this Grabe. time, si Aqua pinupunti rin siya. Essence will definitely kill Aqua. Oh At my God. pasok din muna dito ang Liquid Echo. Sanford with the final blow. I can't believe it. Akala natin, lalamang na yung RSG doon. Ang ganda ng ginawa nila na transition kagad sa turtle. Pero meron din palang dragon si Sanji. So, ganun pa din yung nangyayari sa Team Liquid Echo. Dragon ka, Retrico. Wait, may dragon na parehong na ipapakita at lalabas ang saan-saan duo natin para dito sa labang ito. So, isa pa yun sa mga karagdagang threats or sagot sa kung ano pa ang mga ultimates na pwedeng kopyahin pala talaga dito ni Sanji as the Valentina in this match. And problema yun for Aqua kasi kung mauulit na naman yung senaryo kanina na shutdown at hinahunt siya ng paulit-ulit dito ni Sanji, even on the Novaria, magiging malaking disadvantage yun for RSG. Pero fortunately for them, na mamanage nila, especially yung kanilang XP lane matchup, pero naggugulo na rin sila dito sa baba. Grabe yung tapang ni Carl TC dito. Oo nga eh. Alam mo, tinatapangan kahit paano ng RSG. I'm just saying this kasi RSG are doing attempts time and time again. But Team Liquid Echo, handa sila dun sa mga attempt. Pero mo si Carl, dalawa na yung maharap sa kanya, tinapangan niya pa. Oh, binitawan nga yung orange buff niya. Sisilip kayo, Uy, Oo. Uy, pero dito sa may bandang nakita, dapat dragon din kagad. Itong si Nat, 25 will be used. You don't do that to me, ha? Sabi ni Nats. Hindi pwede. Dito natin nakikita ang nagagalit na Nats Entertainment. Bad beats na. At sobrang nag-iiba ngayon ang takbo na parang isang beses lang natin nakita ang all-out rotation talaga ng RSG on the XP lane. Pero this much yung difference na meron and na nakuha na in terms of yung advantage ni Nats sa kanyang katapat 2-0 dito sa Yuzhong. Parang si Nats, alam mo yung mala-anime moment na yumuko na, tapos tinaas ng onti yung salamin, tapos hindi kita yung mata. Parang ganun yung nangyayari sa kanya ngayon eh. Kikinang pa yun eh. Kikinang, yung salamin eh. Pero ngayon, Car TZ, nakakuha na naman ng turtle. Pero dama mo kasi kay Nats eh, nakuminang yung salamin eh. Kumbaga nung nag-meeting sila, nakita eh. Hindi lang nakita dun sa camera, pero parang yumuko, pinakinang yung salamin. Tapos, yari ka sa akin ngayon. Good game this time si Nats, 2-0. Then again, yung Team Liquid Echo,
sila pa rin nakakakuha ng macro objectives eh. Yep, yung nakita nila na wala ng Black Dragon form, go signal yun for the turtle. Pero dito sa mid, May ipit na gagawin. Nandun yung Minoan Spirit. Makakaligtas pa si Cordy. Dito na lapit din. Nagamit Oh! na yung Appraiser's Band. Boy ba? Hindi. Kasi nandun yung normal hits mula kay Lai na galing doon sa kanyang Primal Rat. 1-for-1 exchange, and look at this, going back to the top lane, Nats getting the tower as well. Ganun pa rin yung mga nangyayari. Pero si Nats ay narito Nat. Re-responde sa may bandang gitna. Ngayon na sumasakit na rin yung mga yung mga Star Shotters dito ni Aqua. May Yeah. guhit na, may guhit na. hindi na siya yung basta-basta nahanap dito at naaabot pa ng Team Liquid Echo. Pero dito sa bandang bot, aray ko po! Speaking of masakit na yung Star Shatter. Ouch, no, Beshi ha. Uy, dragon din. Wala dito. Double kay Dragon! Nani. Double Dragon. Sanford din natin doon. Grabe, Game of Thrones! Double din siya. Dragon laban sa Dragon. Parehas pang pula yan ha. Grabe, parehas pula na dragon si... Sino ba yan? Si Viserys? Ewan ko na. Oh! Oh, tumama yung Javelin. Nakapatapang yung Cyclone Eye. At dito na rin yung kumula ng Horus. Ay! Pagtutulungan ng bagyo. Siya ang binagyo ng tatlong members ng mga Raider. Hindi pwede yan, sabi ni Nats. Not in my house. Yep. Nagalit na ang natutulog na dragon ni Nats. Typically, parang sasabihin mo, kaya naman talaga ng Moskov ang karamihan ng mga 1v1 matchup na makikita or yung mga maaabutan niya na mga kalaban. Pero in that particular scenario ay hindi lang mag-isa si Nats. Ayan na, Napakaraming kasama. At kahit pa nga mag-isa si Nats with the amount of damage and yung lead na meron na siya ay hindi na biro patumbahin yung Yuzhong na to. Nakakatakot na yan. Nakaka-bad beats na yan. Ayan na yung Dragon ni Reka, yung final form na Dragon ni Reka. Yung pinakahuli, yung pang ilan ba yun? Pang 8. Nakalimutan ko yung mga pangalan. Pero ang naalala ko lang yung mga Nadare, Saya, Himura. Kala Shenron. Oh, sige, yun na lang. Oh, pero si Nats dito, may ibit din natin terrified. Pero Ayun, nahuli nabigyan! din. Pwede niya gamit din. Aqua with the circle. Ayun, pasok mo din like to find a blow. Call easy. Gusto nila muna dito si Light. Atras muna dito. Nandun yung Asher Recall. Gusto yun naghahabang din. Masasalubong nila dun sa right mid bush. Pero disengage. A zone attempt from Nats. Pero binigyan siya ng Team Liquid Echo. Alam ng Team Liquid Echo, teka, galit na to. Masyado ng galit. Bigyan natin. Mangilan-ngilan yung shutdown gold na yun eh. Pero dito naman ay yung gustong sunod na gawin talaga ng Team Liquid Echo ay hindi lang basta makakuha na rin or makanakaw ng mga objective, pero also to convert para ma-maximize nila yung potential nung meron silang lineup, especially ng Moscow. Pero grabe yung defense ang pinapakita ng RSG dito sa bot. Oh no, 5 members to ha. Flicker my mula God. dito kay Light. Pero purify mula sa kanya. Nalipin din. Mula dito si Very Cutie. Ngayon may ibit si Demon Knight. Dragon. Lalabanan ba din ng Dragon? Hindi. Nilabanan yung Dragon. Nilabanan ng Dragon. Demon Knight atras. Sanford na malalim. Nakapatay din siya doon. 4-man laban dito sa Liquid Echo. Ay, tumama pa yung Javelin. Naku, habol pa. Demon Knight is down. Benny Cutie with the spear! Bagyo na teleport! Napakaraming nagpana-pana at bato-bato doon sa team fight na yun kasi ultimo si Sanji, yung kinopya, yung ulti ni Kosei. So bumabaril-baril din si Sanji sa kalagitnaan ng laban pero di pa tapos! Bigay pa rin, Jose ay nandoon, makakapatay din at makakakuha ng trade dito ang RSG. This time, kahit pa paano nakahinga yung RSG, then again, yung side ng Team Liquid Echo, they were ready for the onward. They're always ready every time. Ang napapansin ko dito sa laban na to, ang nauunang mag-engage ay RSG. At kumaka-counter go lang ang Echo to the point na humaharap si Benny Cutie. Wala siyang pakialam sa Oh. nararamdaman ng RSG. Bato lang siya ng bato ng spear. Hindi nga siya naubusan ng spear eh. Paminsan pa nga natutunugan mo, napapakiramdaman na ng Team Liquid kapag ka mag-flicker, earth shatter na dito si Light eh. Tapos naiiwasan nila, hindi na natin alam kung pure reflexes na lang ba yun o talagang na-anticipate na lang nila ang mga pangyayaring pwede nating makita from RSG. Pero right now, yun yung isa sa mga naging struggles nila. Yung kung papaano na sasagot dito, yung mga sinisimulan. Pero speaking of, Atras mo na si Sanji dito, tinamaan din ng Star Shotter. Down to 15% ang health. Pero may reason na gagawin mula dito sa Liquid Echo and RSG. Tapatan na namang Demon Knight at Carlito ang ating makikita. Classic na naman to. Tingnan natin. Carlito and Demon Kaito. Pero si Benny Cutie ay nandito.
Kalahati ang buhay ng Lord. 14K, 13K. Last Dragon. Ito na yung klasiko. Papasok muna dito si JP at kakainin din. Ngayon, yung Lord na ito, 5K yung buhay na kapag. And John Lord, makakapatay dito sa Lord. Ngayon, atrasan muna dito ang Liquid Echo. Pero makapatay din si Core. BG, not this time. Pero ngayong pagkakataon nito yung mamamatay ka sa kamay ni Benny. Napakasakit mo, Benny! Benny Cutie! Ibang klase yung targeting na meron dito ang Team Liquid Echo or Liquid Echo at nahanap talaga nila yung mga targets na kaya nilang i-take at the right time. Doon sa nakita natin na Lord ay yung naging target lang talaga ni Sanford ay walang iba kung hindi itong si Kusei. So regardless if kung sino man ang maiwan doon sa naging teamfight natin ay kinaya na rito ng team or ng Liquid Echo dahil sapat na rin naman yung resources nila para sagutin, saluhin yung damage and eventually ay i-dish out na rin yung kaya nilang ibato kontra dito pero at least for Tuloy pa rin. RSG they have the Lord kaso nandito na ang Liquid Echo. Red si Sanford sa likuran. 4-man battle well pa rin. Dahil nakain ka agad siya. Nasa lumula sa bibig at pagsak si Sanford. Pagkakato nito ngayon. Benny! 3 hit lang si Benny. Ang bagyo ay nananalandang muli. Dragon sa likod. Pero si Demon Kaito. Mamubuhay. Hindi. Tinamaan pa ng Spear of Destruction. Benny Cutie! Walang yaka, Benny! Grabe! Tira sa patirin pa! Oh my gosh. Hindi ka pwedeng magdikit pero nagdikit-dikit to ng RSG. Lumusot-lusot lang yung mga pana at hindi na nila natakasan yung damage doon. Saktong-sakto pa yung 3-man na nanakap ng Minoan Fury. Wag na wag mong kakalabanin sa darts to si Benny Cutie! Wag. Wag na wag mong kakalabanin sa darts! Ibang klase. I mean, yung mga Spear of Destruction, parang ano eh, mula Batanes hanggang Hulo eh. Yung bagyo, Abot eh, yung pag teleport. mula Batanes hanggang Ulo, bullseye! Magsisimula sa Batanes, sa tatalo hanggang Hulo. The eye of the storm, tumi-teleport. Nakaka-bad beats yun, hindi, kumbaga yung bagyo, hindi man lang dumaan ng Visayas. Rumekta bullseye. RSG. Benny Cutie showing us how it's done. Yeah. Kapag binigyan mo ng ganitong hero na mala Moskov, kailangan maging ready ang RSG dito. Unti-unting nagpo-pull up yung kalakasan ni Nats kanina. Yung galit niya kanina, unti-unti nang nagiging sadness. Oh, ito na yung parang sinasabi mo na kapag ka nahanap na ng mga teams yung sagot sa mga XP laners na nauuna, which in this case ay sa RSG natin nakikita dahil si Nats ang nauuna palagi. Hinihintay na lang din yun palagi ng Liquid Echo. Siya ang nasasagot bago pa nila sagutin yung iba dahil siya ang pinaka-nag-hunt dito for Benny Cutie and bibihira lang natin makita yung pagkaka-force out ng Purify spell dahil sa on-point and precise positioning na ginagawa talaga ni Bagyong Benny gamit yung Moskov na to. Kumbaga yung isa ito sa mga highlights na Moskov gameplays na nakita natin this playoffs. Laban na naman si Aray ko, Bandido Vince! dito. Minowan Fury talon! Light takbo pero mamamatay din siya! At ang Liquid Echo ay may pagkakataon na simulan itong Lord na ito. Hirap na si Nats dito, tumatakbo si Nats. What a zone mula kay Sanji. At mukhang libre nga, pare, libre! Kakaiba. Ang bilis silang kuhain yung Lord na ito. Ang sakit ng mga sundot ni Benny. Kakaiba ito. Again, Liquid Echo. Nakita natin at ang tapatan ng mga roamers, JP and Light. Look at the kill participation, 85%. Sobrang antabay ang ginagawa dito ng Liquid Echo sa kung saan man pwesto itong si Benny Cutie. Si Sanji nga, hindi mo na rin kailangan protektahan dahil siya rin mismo ay gumagawa ng mga plays para kahit paano ay magka-espasyo pa yung iba pa niyang kasama. Bakit ganun yung Moskov na yan? Bakit ang bilis sumundot? Every dash kasi yan may additional May ping, ayun oh. Oo. May tunog eh. Oh, napakataas na. Level 15. Puno na yung items. Nako po, delikado ata. Nats, nakaramdam din eh. Ang matras na siya doon. Hawak ng Asher Echo. And Sanji. This time, masyadong malayo pa naman yung Lord. So maghahanda ang RSG sa pagsugod ng mga kabayo, ng cavalry dito sa laban ito. Sakit mga kaibigan, tumatagos pa.
Tignan natin, 6.1k para sa side ng Team Liquid Echo. Kailangan restituin ng RSG. Ang daming shotput this time ng Bagyong Benny. Ako, nilalaban nila si Light na laban na naging punteriya. Wala na namang setup dito mga RSG. Atras mo na si Demon Kite. Habang yung Dragon ay lumilipad-lipad, sisimil yan Ben. Pero sabi nila, hindi, Tore muna sa gitna. Ang unahin natin para yung mga minions ay labang. Pero si Carl, TNC, napagsakan. Sanji, nakakuha rin ng isa. Sabay gamit ng Petrify, Purify rather, and nakakuha yung matras na. Pinapanood na lang ng RSG ang pagdurog at pagbasag ng katorihan. And Team Liquid Echo ang aakbang sa next round.